Hello mga kantrep! Welcome back to our channel. Kumusta po kayo? So good evening po sa ating lahat. Sa mga bago pa lang po sa channel nito at hindi pa nakapag-subscribe, bago nyo po pindutin yung subscribe button, pagpasensyahan nyo po muna ako at laging haggard ang inyong abang lingkod. Ako lang yata ang vlogger na nagvo-vlog na palaging haggard instead na dapat nagpapaganda sa harap ng camera. So ang inyong lingkod po ay laging haggard, laging pawis tuwing nagvo-vlog. So ngayong gabi mga kantrep, kakasara lang kasi natin. Medyo late na rin tayo ulit nagsara kasi medyo maraming customer. So, nag-inventory ako, nag-stock inventory ako ng mga overhauling gasket kasi magpa-purchase tayo, gumagawa tayo ng PO. So, share ko lang po sa inyo mga ka-antrep na napakarami po ng klase ng gasket. Meron tayong tinatawag na base gasket. Wait lang, kunin ko. So, napakaraming... Hello mga ka-antrep, good evening po sa inyong lahat. Welcome back to our channel. Kumusta po kayo? Sa mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, huwag niyo pong kalimutan i-click ang subscribe button at huwag niyo na rin pong kalimutan ang notification bell at huwag niyo na rin po please kalimutan i-hit ang like kung magugustuhan po ninyo ang video na ito at please pagpasensyahan niyo na po ang inyong abang lingkod dahil ako lang yata ang vlogger o nagbablog na palaging haggard. Haggard always ang inyong abang lingkod mga ka-antrep tuwing nagbablog kasi siyempre dito sa shop, medyo mainit. Although may ceiling pa naman, hindi ko na lang siya ino-on kasi maingay naman sa ating low budget camera. Cellphone lang ginagamit natin. And then, pag araw medyo maingay, so gabi talaga. At ngayong gabi mga ka-antrep, check ako ng mga overhauling gasket. Kasi tapos ko na ma-check yung mga base gasket, yung mga cylinder head gasket, yung mga packing gasket, top gasket, tapos ko na. So ngayon nandito, since ginagawa ko nga ito, nag-check ako, nag-inventory ako para makagawa ko ng PO. So, i-share ko na lang din siya sa inyo. Actually, hindi ako masyado nakakagawa ng video lately kasi medyo busy tayo. So, napakaraming klase ng gasket mga ka-antrep, Meron tayong tinatawag na overhauling gasket. So, ito yun siya. Yung mga nakakalat na yan. Yan siya. So, ipakita ko muna sa inyo. Before tayo pumunta dyan, kasi yan yung main topic natin ng overhauling gasket. So, meron tayong tinatawag mga ka-antrep na cylinder head gasket. Ito yung sa cylinder. So, ito yung nilalagay doon sa cylinder bilang cylinder head gasket. So, sa cylinder head gasket mga ka-antrep, iba-iba, maliban na lang doon sa may mga motor kasi na magkakapareho ng kanilang cylinder head gasket. Kagaya po nitong pang TMX 155, same lang sila ng pang CG. Ayan siya. At saka pang TMX 125. Ayan siya. Pareho lang sila ng cylinder head gasket. Yan siya. Para maano nyo mga ka-antrep, masukat. Halimbawa, may dinala sa inyo na gasket, sinabi cylinder head gasket. So, yung cylinder head gasket nyo, para sigurado kayo at yung dala nyang sample, pwede nyo siyang iganyan. Yan. So, yung titingnan nyo kasi, yung butas dito sa gitna at saka yung mga butas dito. So, dapat swak yan siya. Kasi minsan, at saka yung dito. So, depende pa rin yung mga ka-antrep sa klase ng cylinder head gasket. So, pwede ko ipakita sa inyo, kaya lang ang dami rin. So, madalian lang din itong ating vlog tungkol sa mga gasket dahil ako nga po ay nag-inventory dahil gumagawa ng PO at baka bukas kailangan nang i-submit. So, sa cylinder head gasket mga ka-antrep, merong ganito, yung parang lata, which is, yan yung tinuturing na mas matibay compare sa ganito, yung sabi na para lang siyang garlock, parang papel, parang garlock na makapal. Actually, kapag sa mga, alam nyo naman magaling ang Pinoy pagdating sa pamamaraan, kapag walang cylinder head gasket, tapos may makapal na parang garlock na ganito, pwede na rin yan. Pero kalimitan ginagawa yun sa base gasket. So, ito yung cylinder head gasket mga ka-antrep sa cylinder head. Tapos, ang base gasket naman is yung ganito. Yan. Yan siya. Malambot ito siyang klase. Ito yung tinatawag na, or mas madalas na ginagawa sa garlock lang. Pero, ang garlock po, mayroong pang yung mga pang 4 wheels, yun yung medyo makapal. Parang ganito siya. Yung sa amin dito dati medyo makapal. Tapos yung mga pang motor is yung ganito kanipis. Pero, kung walang ganito kanipis, kahit yung sa medyo makapal, kapag halimbawa ikakat lang kasi halimbawa walang ganito, naubusan, or walang available, or walang kapareho, may mekaniko naman, di ba? So, hinuhulma lang yan, tapos ikinakat. Ang kagandahan lang kasi pag manipis, syempre, madali siyang i-cut, at saka mas manipis yung clearance niya. Hindi kagaya dun sa makapal, na medyo matigas siyang i-cut, at basta't medyo makapal siya. Ganun talaga. So, ito yung basta't pag may bumili na medyo matigas, na medyo makapal, or parang lata, yan ang tinatawag na cylinder head gasket. Kahit na anong motor po yun. Ang base gasket naman, ito siya. Yung malambot, yung parang papilang. Wait lang, makatang mata ko. Ayan. So, ayan. Parang papilang yan siya. Kahit na anong mga ka-antrep. So, next time ko naman ipakita sa inyo yung iba't ibang klase ng mga base gasket, cylinder head gasket, top gasket. Since itong inaano ko ngayon, itong aking binuksan at aking inaayos is overhauling gasket, kaya yun yung isi-share ko sa inyo.
So, ito siya, mga TMX. Yan, mga fast moving na ano ko. Inaayos ko siya. Yan. Maraming brand mga ka-antrep ng mga overhauling gasket. Ang overhauling gasket kasi mga ka-antrep, all set na yun siya. Kumbaga, naghihiwalay kasi may nabibili na tinatawag na top gasket. Yung top gasket naman is, ito siya. Wait lang, kunin ko yung top gasket. So, ganito, top gasket ito siya ng pang XRM. Ganito naman ang top gasket naman ng pang TMX. So, kapag nag-top overhaul lang, ito na yung ibibigay ninyo, yung nakaset na top overhauling gasket. Pero kapag kapag nag-overhaul na talaga, ito na yon, yung mga overhauling gasket na yung ibibigay ninyo, yung mga nakaganito na siya. Nandiyan na yan, kompleto na yan sa mga ditangke. Ayan, may packing gasket. Yan siya. Ito siya is overhauling gasket ng pang TMX. So, fast moving ito mga ka-antrep kasi lalo-lalo na doon sa sa yung mga kailangang i-overhaul is kailangan talaga nila ng overhauling gasket. Buo yan siya. Pag sinabing itatap overhaul lang din, so dapat available din yung top overhauling gasket set. Kasi hindi ito siya pwedeng ipag-provide lang kagaya ng mga base gasket or crankcase halimbawa or sa magneto na pwedeng i-cut kung may garlock kayo or may garlock tayo. Kasi ito, mayroon siyang mga o-ring. Although, halimbawa kasi kami may o-ring kit, 'di ba? Yung sa box na malaki na nandoon lahat ng sizes ng ng mga o-ring. Yan. Pero maraming gasket yan siya. Ito yung sa mga exhaust, nandiyan ang base, nandiyan ang sa round top round top gasket. So, maraming brand ng overhauling gasket. Pwede kayong order, like halimbawa sabihin nyo, top gasket at saka overhauling gasket. And then separate kasi na-order yung base gasket, and then separate din na-order yung cylinder head gasket, crankcase gasket, magneto gasket. So, kapag sinabing crankcase, ito yan siya. Yan, ito, yung sa kanan. So, ito Apple mga ka-antrep, magandang brand ito siya. So, tinatakpan ko kasi presyo yan. Ito yung crankcase. Ito yung siyang sa kanan. Sa kanan yan ang makina ng motor. Kahit na anong motor, ang tawag doon is crankcase gasket. Tapos naman, yung yung sinasabing magneto gasket, yan naman yung sa kaliwa. Ito naman yun siya. Yan. Ito yung kaliwa. So, tip lang, pinaka-fast moving like sa mga probinsya siguro, kasi dito sa amin pinaka-fast moving is yung mga bawa ang magneto at saka ang crankcase gasket ng XRM 110 at Wave 100 pareho. Pero magkaiba sila pag overhauling gasket na yung bibilhin kasi yung kanilang cylinder head magkaiba. Cylinder head gasket ng XRM 110 at saka ng mga Wave 100. And then tip din yung mga pang CG, tsaka CG Rusi 150, 125, same sila ng mga lipan 150, 125. Yan siya. So maraming brand, ito yung mga tinatawag yan na overhauling gasket. Magandang brand ito siya, Apple. So hindi ito ipapakita ko masyado kasi hindi siya klaro. Marami tayo dito na medyo klaro. So syempre meron tayong mamahalin, mayroong mumurahin. Ito medyo murang brand ko. Ito yung medyo magandang brand, medyo mahal na brand. So, kapag may bumibili kasi, pinapapili ko kung anong gusto nila. Kung yung mamahalin, or yung mahal, or yung mura lang. So, ayan mga ka-antrep, iba-ibang design. Pag sinabing, basta tandaan nyo, ako kasi sa mga lagayan ko, nilalagyan ko ng ganito, label. Nilalagyan ko lahat ng mga lagayan ko mga ka-antrep yan, mga ganyan. CG150, Rusi 150, Lipan 150, ditangke, overhauling gasket. Yan siya. So, ganyan yan. Ito yung naka-overhaul. Gusto ko na ma-check mga ka-antrep yung sa XRM. Yan siya. XRM 125/Wave 125, overhauling gasket. And then, XRM 125, Wave 125 na crankcase gasket and magneto gasket. So, alam nyo na yun, ang magneto is sa kaliwa, ang crankcase gasket is yung sa kanan. Usually yung sa crank niya. 'Di ba? So yung sa clutch lining, dito naman sa kabila sa kaliwa yung magneto. So shout out to Listomoto Motorcycle Parts and Accessories sa Quezon City na hindi niya na alam kung anong gagawin niya sa kanyang mga gasket, kung paano niya daw i-display palipat-lipat. Well sir, sa akin mga naka-box siya, kagaya nito. Ayan, halimbawa Lipan, CG, Rusi, isang lagayan ng overhauling. Tapos kagaya nito. Yan. Basta kung pang crank siya, kung pang magneto, isang lagayan din siya. Hindi ko kasi mapakita kasi ayan sila lahat. Ayan, kumbaga wasak. Tapos ito, ang silaw yata. Ayan, may lagayan ako ng, halimbawa, base gasket, cylinder head gasket, at saka top gasket, yan.
Dito sa ano ko, pang TMX na lagayan, mga nakaganito. Ito lang ginagawa ko mga cantrip, yung mga karton ng mga items din na mga na ubos na or mga nawala ng laman. Kasi mas makakatipid compare yung bibili ako ng ng mga lagayan talaga ng mga plastic na yung parang mga baunan. Pero in time, pag may budget na, bibili din tayo nun. Yan, TMX 155, cylinder head gasket, base gasket, top gasket, at cylinder head packing gasket. So, pero yung iba, nakahiwa-hiwalay ito siya mga cantrip. Kapag dumadami na kasi yung stocks, pinaghihiwalay ko na. Ihiwalay na yung cylinder, ihiwalay na yung base, ibahin na yung top, at saka ibahin na yung packing gasket. Actually, yung packing gasket, dahil medyo marami tayong stocks, is nakahiwalay siya. At pagkagawin ko pa na lalagyan ito. Ayan, ayan. Medyo marami yan. Ayan siya. Ayan, nalagyan na. Tapos ito, medyo marami yan siya. Siguro mga 50 pieces plus ito pa yung nasa isang lagayan. Ito yung ito yung o-ring sa tinatawag na packing. Yan. Packing gasket sa mga pang TMX. Sa mga ditangke. Merong ganyan. So, yun lang mga cantrip. Ibang discussion yung mga cantrip, yung laman ng overhauling gasket. Basta sa overhauling gasket, preview lang. Nandoon yung crankcase gasket. Nabibili naman siya ng separate-separate eh. Yan. Nandoon yung crankcase gasket. Nandoon yung magneto gasket. Yan. Nandoon yung cylinder head gasket. Yan. Ganito. Nandoon yung base gasket. Nandoon yung exhaust gasket, tapos nandoon yung sa interface gasket, yung sa carburetor, tapos nandoon din yung round top overhauling gasket, round top gasket, and then yung round top gasket mga cantrip yung ganito ba? Ganyan siya. Yan siya. Basta pag gumawa kayo ng order mga cantrip, sa mga hindi pa nakakapag-purchase at wala pang mga ganitong klaseng item, sulat nyo lang na base gasket, separate yun siya. Cylinder head gasket, separate din. And then, pag top gasket, ayan, separate mo rin siya. Halimbawa, 12 sets of top gasket, ganon. XRM, Barako, KLX, or kung anong motor yan. Lipan, TMX, ganon. And then, halimbawa, 12 sets of overhauling gasket, ayan siya. So, ibang discussion natin, isa-isahin natin yung laman ng overhauling gasket. Kasi medyo nagmamadali tayo ngayon. Siningit ko lang i-vlog, sabi ko i-vlog ko na rin lang para doon sa mga hindi pa nakakakita at hindi familiar tungkol sa mga gasket. So ayan na po mga cantrip, huling banat, overhauling gasket, nandito nakapaloob ang lahat ng klaseng gasket kapag nag-overhaul ng isang makina ng motor. So ang tinatawag natin kasi nahihiwalay siya na madalas ding binibili is itong magneto gasket. Ganito ang forma niya. Pero depende sa motor mga cantrip ha. Depende sa motor. Ito kasi pang XRM 110. Kaya ganyan itsura niya. So hindi ko na maikalkal kasi dito. Medyo magulo na nga. So and then the crankcase usually is yung crankcase, tandaan nyo, lagay nyo sa lagayan nyo para hindi kayo malito. Kanan. Ang magneto kaliwa. Ang kanan is sa clutch lining. Ang magneto gasket is yung sa kaliwa. Left and right yan siya. And then yung mga base gasket at saka mga cylinder head gasket. Okay? Depende na po yun sa inyong supplier kung anong brand ang inyong ma-purchase sa kanila. Basta ako kasi merong medyo mahal, merong medyo mura. Ganun yung palagi kong binibenta. Wala na akong sa middle para dalawa lang ang pagpilian. Mahal o mura. Mahirap na ibenta yung mas marami pang pagpilian. Mas mahirapang bumili si customer basta't maraming pagpilian. So, yun lang mga ka-antrep. Sa susunod ulit, susubukan ko bukas. May share sa inyo ang laman. Isa-isahin natin ang laman ng top gasket. Kagaya ng ganito. Top gasket. Ayan. And then, laman ng overhauling gasket. Okay? So, nakita nyo na kanina, ang crank gasket na madalas binibili. Ang magneto gasket na madalas binibili. At ang cylinder head at base gasket na madalas binibili. Sa mga ditangke, yung packing gasket, o-ring packing gasket yan, fast moving, madalas yan binibili. So yun na mga ka-antrip, thank you very much at pagpasensyahan nyo na always ang inyong haggard na vlogger. Mga hindi pa nakapag-subscribe, click nyo na po yung subscribe button at huwag nyo pong kalimutan ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago po tayo na-upload na video. So ito na mga ka-antrip yung bago namin bagong, yung kahapon lang ginawa. Ngayon ay 12, December 12, yun 11, in overtime man ito ni Ray. So dito na nakalagay ang mga, ayan, mga battery at saka mga karburador. So, maraming salamat. Please hit the like mga ka-antrep at mag-subscribe na rin kayo for more videos. Bye! See you in my next video. Tuloy ko na itong mga ginagawa ko. Medyo kailangan ko ng madaliin eh.